Sinabi ni Allah, ibinawal niya, huwag kayong magpatira pa sa araw o sa buwan, sa halip kayo ay magpatira pa kay Allah. Sino si Allah? Na siyang lumikha sa buwan at sa araw. Kayo ay magsipag-yuko at magsipagpatira pa at inyong sambahin ng inyong Panginoon. At kayo, tatanong sila, bakit kayo mga Muslim, nakatuwad kayo pag nagdadasal? Ano nga ba ang benefits ng sujud o yung pagpapatira pa? May mga magandang dulot pala ito sa katawan. Sujud ay natatangi dahil ang ulo ay mas mababa kaysa sa puso, na potensyal na nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, na maaaring magbigay ng sustansya sa utak at mapabuti ang memorya, maging ang paningin, ang pandinig, concentration at pangkalahatang mga kakayahan sa pag-iisip. Jazakallahu khair sa isang sheikh na nag-aaral ngayon sa Middle East. Mashallah. Nag-PM siya sa akin at kinurik niya ang pagbibigay ko ng salawat o pagbigkas ng sallallahu alaihi wasallam dahil masyado ko pala napapalambot yung sod. Ang nangyayari, nagiging sin at hindi sod. Ang biyayaan, pagpalain naman siya ni Allah at sa kabila ng pagmamalasakit niya. Unang Timoteo 6:16, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Ibig sabihin, maging sa Bible, hindi pa siya nakita. Siya ay walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Atin sa Islam, makikita ba natin si Allah? Familiar ba? Sagot nga, sagot. Makikita ba natin si Allah? Chat lang. Makikita. Ang sagot, okay. Malinaw naman po yung boses ko, no? Inshallah, double check ko lang. Okay, sige. Sige po, start tayo. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Alhamdulillah mga kapatid, at tayo ay nagsama-sama na naman sa ating maiksing pag-aaral, no? At ibilang nawa ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga mabubuting gawa. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan sa mga bumubuo ng pag-aaral na ito, sa admin, sa ating mga kapatid na nagpapanatili ng katiwasayan ng GC na ito, biyayaan at pagpalain nawa sila ni Allah. At napansin ng ating mga ustad na masyado yatang kumonte ang mga dumadalo sa pag-aaral, no? So, inshallah mga kapatid, kung wala naman kayo masyadong ginagawa at hindi naman sobrang busy, pasok tayo kahit papaano at at least matuto tayo kahit konti sa ating relihiyon, no? Para to sa mga hindi lang busy. Pero kung halimbawa yung trabaho natin kailangan, may mga kailangan tayong gawin, inshallah, at kung sakali naman marireview din natin yung mga pag-aaral na pinag-aaralan natin, no? Napansin ko may bago tayo ngayon, mashallah. Ayun, no, yung profile picture niya nasa kotse. Ang gwapo, mashallah. Si Ibrahim Zad ba yan? Mashallah. Ngayon ko lang siya nakita rito sa GC natin, no? So, sana, inshallah, tuloy-tuloy tayo. Okay. Ang pag-uusapan natin yun, mga kapatid, ay ang mga tawa-tawa siya. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga ilang kaganapan patungkol sa araw ng paghuhukom, no? So, ano ba ang araw ng paghuhukom? Maraming beses ito nilalakay ng ating mga butihing stud. At ang araw ng paghuhukom ay pinaniniwalaang dito titipunin ang lahat ng tao para hatulan ng nag-iisang tagapaglikha.
Okay? Hindi lang Muslim ang naniniwala dito, kundi naniniwala din ang ibang mga pananampalataya, kagaya ng Hudyo, Kristiyano, at tayo, kabilang tayo, mga Muslim. At ang iba naman ay may araw din sila ng paghuhukom pero hindi katulad ng araw ng paghuhukom na kagaya sa atin. At may mga ilang tao na tinatanggihan ang araw na ito kung saan ang pagtatakda na ito. Hindi nila pinaniniwalaan ang araw na ito. Ano ba sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran? Hingil sa araw na ito, ang dakilang tagapaglikha ay nagwika mula sa maluwalhating Quran. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bal kaddabu bisa'ati wa a'tadana lima kaddaba bisa'ati sa'ira. Sinabi ng dakilang tagapaglikha, ngunit kanilang itinakwil ang oras. Alin? Yung araw ng paghuhukom. Itinakwil nila. At inihanda para sa mga nagtakwil sa oras na iyon ang naglalagablab na apoy sa impyerno. So, mashallah, mga kapatid, para sa mga nagtakwil o nagpabulaanan, pinabulaanan ng araw ng paghukom, hindi pinaniniwalaan, huwag silang mag-alala sapagkat inihanda para sa kanila ang naglalagablab na apoy para sa impyerno. Sapagkat ang araw ng paghukom may araw na kung saan itinakda ni Allah. Hindi ba sinabi ni Allah sa maluwalhating Quran, Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in, tunay na ang araw ng paghukom ay itinakda ni Allah para sa ating lahat. Okay? So, sana naging malinaw yon. Kasunod na aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kal malapit na kahulugan, paano ninyo magagawang hindi paniwalaan si Allah? Gayong kayo ay dating walang buhay at siya ay nagbigay ng buhay sa inyo. Pagkaraan kayo ay dinulutan ng kamatayan. Pagkaraan ay muling bubuhayin sa araw ng paghuhukom. At pagkaraan sa kanya kayo ay muling magbabalik. Kaya papaano nila masasabi na hindi nila pinaniniwalaan ng araw na ito samantalang sila ay dating walang buhay at sila ay binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay at si Allah ay nagtakda ng kanilang kamatayan ng ating kamatayan na kung saan tayo ay bubuhayin muli sa kabilang buhay at kay Allah ang ating huling pagbabalik. Kay Allah tayo muling babalik, no? So, ilan lang ito sa kinuha ko mula sa maluwalhating Quran hinggil sa araw ng paghuhukom. Pero mga kapatid, may singit ko lang, naranasan nyo na ba yung sinabihan tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ang the moon God? Si Allah daw ang buwan na siyang Diyos ng mga Muslim. Ano ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran hinggil sa bagay na ito? Actually, na-experience ko to. Na kung saan may nagsabi, nabasa ko sa comment na si Allah daw, yung buwan, yun daw si Allah na sinasamba nating mga Muslim. Pero iba, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa maluwalhating Quran. Saan sinabi ni Allah, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi laylu wan naharu wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sinabi sa malapit na kahulugan at kabilang sa kanyang mga ayat o yung tanda ni Allah ay ang gabi at ang maghapon at ang araw at ang buwan. Sinabi ni Allah, huwag kayong magpatira pa sa araw o sa buwan. Sa halip, kayo ay magpatira pa kay Allah na siyang lumikha sa kanila kung tunay ngang siya ang inyong sinasamba. Ito pala ang sinabi ng maluwalhating Quran hinggil sa ganong klaseng argumento na kung saan babatuhin tayo na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ang Diyos natin ay ang buwan at yun daw si Allah. Mali, teka lang mga kababayan, sapagkat si Allah ay nagwika mula sa maluwalhating Quran na kung saan kanyang sinabi, ang gabi at ang maghapon ay kanyang tanda, maging ang buwan at ang araw. Sinabi ni Allah, ibinawal niya, huwag kayong magpatira pa sa araw o sa buwan, sa halip kayo ay magpatira pa kay Allah. Sino si Allah? Na siyang lumikha sa buwan at sa araw. So mali na sabihin ng ibang hindi mananampalataya na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ang Diyos natin ay ang buwan. So mali yun. Yun ay kabilang sa tanda ni Allah at yun sumamba tayo kay Allah na lumikha sa buwan at sa araw at wag natin ialay ang ating mga sujud, ang ating mga patira pa sa buwan at sa araw. Kumbaga doon tayo sumamba sa gumawa sa kanila. Ano ang sinabi ni Allah mula sa maluwalhating Quran? Ya ayyuhalladina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sinabi sa malapit na kahulugan,
o kayong mga naniniwala, kayo ay magsipag-yuko at magsipagpatira pa at inyong sambahin ang inyong Panginoon at kayo ay magsigawa ng kabutihan upang sakali nga na kayo ay magsipagtagumpay. So, inutusan tayo ni Allah na sumamba kay Allah. Inutusan tayo ni Allah na sambahin natin siya sa paanong paraan. Sinabi sa aya, magsipagyuko at magsipagpatira pa. Yung tinatawag na sujud. Nakasujud tayo. Yung kung saan yung noo natin ay inilalapat natin sa lupa at ang ilong. So, dapat kasama ang ilong. Ano ba ang sujud? Kung minsan mapapansin nyo, tinatanong tayo ng mga non-Muslim, hingil sa ginagawa nating pagdarasal, yung sala. Tatanong sila, bakit kayo mga Muslim, nakatuwad kayo pag nagdadasal? 'Di ba? Naranasan niyo 'yan, tapos biglang tatawa, na parang nangiinsulto. Tapos, binabalik natin yung sagot sa kanila. Lalo kung Christian yung nagtanong, kukuha ngayon tayo ng Bible verse. O, eto si Jesus nagdasal, nakapatira pa, nakasujud, tapos tatawa-tawa ka. Ganito kami magdasal. Eh, yung dinadasalan mo, ganyan din magdasal. So, nauuwi sa debate, nauuwi sa pagtatalo na maglalabas ka na ngayon ng mga Bible verse laban sa kanya, parang yung Bible, pinupukpok mo ngayon sa ulo niya. No? Na habang iniinsulto niya yung pagdadasal natin, pinupukpok mo yung mga verses ng Bible patungkol sa pagdadasal ng nakasujud. Kasi ang mga propeta sa Biblia, pag nagdadasal, nakasujud, nakapagpapatira pa. Okay? Pero, ano nga ba ang benefits ng sujud o yung pagpapatira pa? Kasi base sa pag-aaral, mga kapatid, pasok muna tayo sa konting pag-aaral katulad ng nakaraan. Pumasok tayo sa science. So, science ulit tayo ngayon. Sa kalusugan ng tao, ano ba ang benefits ng pagsujud na yun? Kung saan, ang isang Muslim nag-aalay ng 34 na pagpapatira pa sa isang araw at yun ay nakabubuti daw sa katawan ayon sa pag-aaral. So, imagine, si Allah ay naglagay ng milagro na kung saan sinasamba natin si Allah sa kabila nun nagiging healthy yung ano natin, yung katawan natin. Kung saan may mga magandang dulot pala ito sa katawan. So, pasok tayo konti. Katulad ng nakaraan, sinasabi na ang himala ng pagpapatira pa sa pananampalatayang Islam, lalo na sa konteksto ng panalangin ay madalas na itinatampok para sa potensyal nito na mapahusay ang pag-andar ng pag-iisip at spiritual na koneksyon na may ilang Muslim na naniniwalang maaari rin itong humantong sa pagtanggap ng mga panalangin at mga himala. Hindi ba't sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit nga na posisyon ng alipin ni Allah sa kanyang Panginoon ay kapag tayo nasa sujud, hindi ba? Kaya 'di ba pag nasa sujud, pwede tayo magdua o manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat pag nasa sujud, yun ang oras na kung saan pinakamalapit tayo sa Panginoon. Na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa kasunod, ang sujud ay natatangi dahil ang ulo ay mas mababa kaysa sa puso, na potensyal na nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, na maaaring magbigay ng sustansya sa utak at mapabuti ang memorya, maging ang paningin, ang pandinig, concentration at pangkalahatang mga kakayahan sa pag-iisip. So, ang pagsusujud pala mga kapatid ay um, may potensyal na nagpapataas ng daloy ng dugo sa ating utak na maaaring magbigay ng sustansya. Sapagkat pag nakasujud tayo, ang utak ang siyang pinakamababa sa ating mga katawan, hindi ba? Kung saan inilalapag nga natin ang ating ulo, tayo nagpapatira pa, yung ating noo, at siya'y nakakatulong sa memorya, paningin, at pandinig. Kasunod, pinaniniwalaan din na ang pisikal na pagkilos ng pagpapatira pa na sinamahan ng pagtutok sa panalangin ay maaaring makatulong na mabawasan ng stress o magsulong ng isang pakiramdam ng kalmado at kagalingan. Mabanggit ko lang, wait lang. Mabanggit ko lang. Nung kamakailan, nagkaroon ako ng tinatawag na panic attack, yung ninenervyos ako. Tapos, ang lakas ng kabog ng dibdib ko talaga, as in. Ang lakas ng kabog ng, nagpapalpitate. Malakas kasi ako magkape din eh. Tapos soft drinks, kahit anong soft drinks. Noong mga oras na yun, kapag na-observe ko, kapag sa kalagayan ng sala, magsasala muna ako, di ba? Magsasala ako. Nagpapalpitate ako niyan. Pero kapag halimbawa, tumayo na ako sa sala,
at kung saan ako ay nagsujud ng napakahabang sujud. Wallahi, pagkatapos ng sujud ko, pagkatapos nung pagpapatira pa na ginagawa ko na yon, o sabihin natin pagtapos nung sala, nababawasan yung palpitation sa puso ko. Nagiging kalmado ko. Totoo. Naranasan ko siya, yung, alam mo yun, yung nagsasala ka. Syempre, di ba yung kamay mo nasa, ano natin, dibdib, nasa ibaba ng dibdib, magkapatong. Nararamdaman ko yung kabog ng dibdib ko ang lakas, as in. Pero pagka halimbawa ako'y nagsujud, hinabaan ko yung sujud, pagtapos ng sala, nawawala yung palpitate na yun. So, ibig sabihin, nakakatulong siya yung sujud sa pagtibok ng puso. No? Na kung saan nagdudulot nga siya ng pagiging kalmado. Kasunod, ang regular na pagdarasal, kabilang yung sujud, ay maaaring humantong sa mas malakas na paghahangad at kakayahang makayanan ang mga hamon ng mas epektibo. Okay? Kasunod, iminumungkahi ng isang pilot study na kahit isang maikling panahon sa sujud o sa pagpapatira pa ay maaaring maka-impluwensya sa aktibidad ng utak, lalo na sa prefrontal na region. Okay, so mga kapatid, ilan lang yan sa mga kinuha ko kasi masyado tayong hahaba kapag tinalakay natin to. Kahit papaano makuha natin ng aral at magkaroon tayo ng idea. Para sa usaping ito, masyadong hahaba ang oras natin pag tinalakay natin ng sagad. Pero sapat na ito na malaman natin ang pagdarasal na nakapagpapatira pa. Sujud ay may magandang dulot sa ating katawan kahit papaano. Kaya wag sila tatawa-tawa dyan. Pag may nang insulto sa inyo regarding sa prayer natin, bigyan nyo ng science at Quran, batuhin nyo. At maging yung mga Bible verse, pwede natin gamitin laban sa kanila. Ewan ko kung di mahiya yan. Diba? Kung saan Muslim yung nagtuturo sa kanya. Mga kapatid, natalakay natin nung nakaraan patungkol sa paglalakad papunta sa masjid. May dagdag ko lang bago tayo sumagad sa topic natin ngayon. Noong nakaraan, napag-usapan natin yung gantimpala patungo sa paglalakad sa masjid. Nagdagdag ako ng research regarding doon at base sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang paglalakad din papunta sa masjid sa araw ng Biyernes ay may gantimpala rin yun. Baka kasi na unawaan natin na kapag pumupunta lang sa masjid kahit hindi Biyernes, pero sa araw ng Biyernes ay may gantimpala na nabanggit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hindi ko nabanggit nung nakaraan pagpauman ninyo, pero pakinggan natin ang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na naiulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinabi sa hadith na sino man ang naglilinis ng kanyang sarili sa kanyang tahanan, nilinisan niya ang kanyang sarili sa kanyang tahanan at siya ay naglakad o naglakbay patungo sa isa sa mga bahay-sambahan, masjid, upang gampanan ng isa sa mga obligadong tungkulin iniatas ni Allah. Bawat hakbang niya ay nagbubura sa isa sa kanyang mga pagkakasala at ang kasunod nito ay nag-aangat ng kanyang antas. No? Rawahu Muslim. Inulat ni Imam Muslim. So, ang tao kapag siya ay naligo bago pumunta ng masjid, nilinis niya ang kanyang sarili. At siya ay nagtungo sa masjid upang gampanan ng mga obligadong tungkulin na iniatas ni Allah. Kada hakbang niya, siya ay nabubura ang isa sa kanyang mga pagkakasala at ang kasunod ay nag-aangat ng kanyang antas. So isa ito. So nakita natin mga kapatid ang kahalagahan o ganda ng paglalakad papunta sa masjid. Katulad nung nakaraan, nasa kabila nun, habang naglalakad tayo, may ibang gantimpala pa. Kaya gaya ng pagbubura ng mga ibang kasalanan, pagtaas ng ating antas sa kabila nun ay may magandang dulot din ng paglalakad sa ating kalusugan na siyang makabubuti para sa ating mga pangkalusugan at pag-iwas sa ibang mga sakit. Nababawasan ng chance na tayo ay magkaroon ng malubhang karamdaman. No? Sa isang hadith na naiulat mula kay Abu Ash'at na narinig niya si Aus bin Aus, ang kasamahan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino man daw ang magsagawa ng gusul, katulad ng binanggit natin kanina, ay naligo sa araw ng Biyernes at naghugas, dumating ng maaga sa masjid, lumakad ng hindi nakasakay at umupo malapit sa imam at nakikinig ng mabuti at hindi nakikibahagi sa walang ginagawa na pananalita, para sa bawat hakbang ng kanyang gagawin ay may mabuting gantimpala, para sa bawat hakbang ng kanyang ginagawa ay may magandang gantimpala. Okay? So, ay dagdag ko lang ito nung nakaraan sapagkat nabitin tayo. Hindi ko siya na isingit. Pero isa ito. At nung nakuhaan natin ng aral at nang sa ganon,
mas maengganyo tayo na pagpupunta tayo sa masjid, kung hindi naman kalayuan, lakarin natin, 'di ba? Sa gano'n, nagkakamit tayo ng kapatawaran, gantimpala at umaangat ang ating antas, 'no? Okay, mga kapatid, nais ko pag-usapan natin ngayon ay ang patungkol sa mga ilang kaganapan pagdating sa araw ng paghuhukom. Sapagkat minarapat ko na talakayin din ito nang sa ganun, madagdagan ang ating kaalaman. Especially sa akin, ang isang bagay kapag tinuturo mo ito, mas lalo mong natututunan ng bagay na yun. Diba? So, naway magbunga ang ating mga pag-aaral dito at pagtitiis nang sa ganun, makamit natin ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Isa sa mga magaganap pagdating sa araw ng paghuhukom ay mayroong hindi kakausapin si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kakausapin ni Allah ang tatlong uri ng tao sa araw ng paghuhukom ni hindi niya titignan sila o padadalisayin sila. Matapos niyang sabihin ito ng 3 beses, tunay na sila ay naligaw at mawawasak. Sabi ng mga sahaba, sino sila ya Rasulullah? Tagtanong yung sahaba, ya Rasulullah, sino po sila? Yung tatlong hindi kakausapin ni Allah at hindi titignan sila. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyang kumakaladkad sa kanyang damit dahil sa pagmamalaki. Siyang ipinagyabang ang kanyang mga naitulong sa iba. Siya na nagbebenta ng mga kalakal sa pamamagitan ng may panunumpa ng may kasinungalingan. Okay? Nagbenta ka. Bago lang po ito. Bagong stock. Bagong display lang po. Pero 3 years na pala ito. Isang taon na palang naka-display tapos sumusumpa ka. Subhanallah. Di ba mga kapatid? Hindi kakausapin ni Allah ang isa sa mga tao na kumakaladkad sa kanyang damit dahil sa pagmamalaki. At yung taong ipinagyabang niya yung mga itinulong niya sa iba. Tumulong siya pagkatapos kinukwento niya, ipinagmamalaki niya, no? So, pag tayo itutulong, sarilihin na lang natin na kung saan ang ating kanang kamay ay nagbigay ng sadaka na hindi na dapat malaman ng kaliwang kamay. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbigay ng sadaka o tulong, hindi mo na ipagsabi. Si Allah na ang nakakaalam nun at si Allah ang nagbibigay ng gantimpala para sa'yo. Okay? Kasunod, inulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, nagsabi siya, kung ang sino man ay umiinom ng lason, ang lason ay nasa kanyang kamay sa araw ng paghuhukom, at iinumin niya ito sa apoy ng impyerno at siya ay maninirahan doon ng walang hanggan. Kaya wag natin patayin yung sarili natin. May mga ganun nagsusuicide, 'di ba? May mga nagpapakamatay. So wag natin madaliin ang buhay natin dahil lang sa mga pagsubok ni Allah sa atin, no? Ligtas nawa tayo ni Allah sa mga pagsubok na siyang hindi natin makakayanan. Si Allah ay nagbibigay naman ng pagsubok na kakayanin ng kanyang alipin, hindi ba? Kung saan dapat nating sambahin si Allah hanggang sa dumating sa atin ang katiyakan. May iba na nagsasabi sa akin dati, gusto daw nila mamatay na. May mga nagsusuicide. So, wag mga kapatid, magpatulong tayo kay Allah sa pamamagitan ng pagdarasal na may kaakibat na pagtitiis. Na may patatagin tayo ni Allah sa pananampalatayang ito at sa ating mga pinagdadaanang pagsubok. Amin ya Allah. Isinalaysay ni Ibn Umar na radiyallahu anhu na ang sugo ni Allah ay nagsabi, ang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Hindi niya ito inaapi at hindi niya ito inilalagi sa kapahamakan. At sino man ang nagmamalasakit sa pangangalaga, sino man ang nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng kanyang kapatid, si Allah ay nagmamalasakit sa kanyang mga pangangailangan. At sino man ang nagpapagaan sa isang Muslim ng isang pasanin, si Allah ay magpapaginhawa sa kanya sa isang pasanin mula sa mga pasanin ng sino mang sumasaklaw sa araw ng paghuhukom. No? So, mga kapatid, may dagdag ko lang, yung mga kapatid na nagmamalasakit sa kanyang kapwa Muslim, mashallah, jazakumullahu khairan sa ating mga kapatid na walang sawang nagtutulong para sa ibang pangangailangan ng ating kapatid. Yung kapatid natin na nahihirapan at tinulungan natin mapagaan siya sa bagay na yon, tayo din ay tutulungan ni Allah sa ating mga pangangailangan, no? Sino man ang nagpagaan sa isang Muslim ng isang pasanin, si Allah ay magpapaginhawa sa kanya ng isang pasanin mula sa mga pasanin ng sino mang sumasaklaw sa araw ng paghuhukom. So, alam niyo mga ikakilala ko, mga kapatid, alam niyo anong oras man lapitan,
basta meron siya, yung tao na yun, hindi siya nagdadalawang isip. Hindi siya nagdadalawang isip tumulong. Masya Allah. Matulungan lang niya ang kanyang kapatid, biyayaan at pagpalain nawa ni Allah ang kapatid natin na yon at ang iba nating kapatid na pag may sobra, hindi sila nagdadalawang isip na tumulong. Baging sakto nga, ipinapahiram pa, di ba? Masya Allah. Biyayaan at gantimpalaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang taong pinakamalapit sa akin sa araw ng paghuhukom ay siyang nagpapadala ng pinakamaraming salat sa akin. No? Sa ibang ulat, kung sino man ang taong bumibigkas ng sallallahu alaihi wasallam sa tuwing nababanggit ang pangalan ko sa araw ng paghuhukom, siya ang pinakamalapit sa akin. Jazakumullahu khair sa isang sheikh na nag-aaral ngayon sa Middle East. Masya Allah. Nag-PM siya sa akin at kinurik niya ang pagbibigay ko ng salawat o pagbigkas ng sallallahu alaihi wasallam dahil masyado ko pala napapalambot yung sod. Ang nangyayari, nagiging sin at hindi sod. Ang nangyayari, sallallahu alaihi wasallam ang nababanggit ko imbis na sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa Arabic, pag mali o di naibigay ang karapatan ng letra ay nag-iiba ang meaning. So, biyayaan, pagpalain naman siya ni Allah sa kabila ng pagmamalasakit niya. No? Sapagkat may ilan na yung iba na pag nakita na mali ka, hahayaan ka nila. Bahala ka dyan, mabash ka dyan. So, yung isa nating kapatid, nagmalasakit siya. Alhamdulillah, at pinagpapasalamat ko yun kay Allah dahil nang sa ganun, may nakikinig at inaalalayan yung bawat video na ina-upload ko sa social media. At yun nga, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamalapit na tao sa kanya sa araw ng paghuhukom ay ang taong laging binibigkas ang sallallahu alaihi wasallam sa tuwing nababanggit ang pangalan niya o yung tao na madalas magpadala ng salat sa kanya. No? So, kasunod, ang oras o ang araw ng paghuhukom ay hindi darating, hindi magaganap hanggang sa dumating ang humigit kumulang na 30 sinungaling. Lahat sila ay mag-aangkin na sila ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala o sugo ng tagapaglikha. May mga ilang tao sa panahon natin ngayon, maging sa unang panahon, mga 90s, na sumibol, lumitaw, at nag-aangkin na sila daw sila daw ay sugo ng Diyos. Sila daw ay sugo ni Allah. So, bad news para sa mga nagki-claim na sila ay sugo ng Diyos pero Pinoy. Subhanallah. Ang mga sugo ni Allah ay magkakadugo lahat sila, kaya napaka-imposible na magsasabi na ang isang tao kinausap daw siya ng Diyos, kinausap daw siya ni Isa at nagpababa ng panibagong utos. Anong kinalaman ni Isa dun? Ni Isa alayhi salam o ni Jesus Christ, maging siya ay binigyan ng revelasyon ni Allah. Pagdating ng propeta, sinabi niya mismo na wala nang dadating na sugo maliban sa kanya. Siya na ang huli, siya na ang last. Kaya pag may nagpapakilala na sila ay sugo daw ng Diyos, huwag natin paniwalaan dahil ang huling propeta na ipinadala ni Allah ay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakahuling propeta at maliban doon, wala nang darating maliban sa kanya. Okay? So, may mga nag-aangkin na sila daw ay mga propeta ni Allah. Sila daw ay pinadala ng dakilang tagapaglikha. So, ayun mga kapatid, isa sa mga tanda kung saan bago ang araw ng paghuhukom ay hindi darating, hindi magaganap hanggang sa dumating ang humigit kumulang na 30 sinungaling na nag-aangkin na sila daw ay mensahero ng Diyos o mensahero ng dakilang tagapaglikha. So, bad news, di ba? Walang sugong Pinoy, okay? Sinalaysay ni Aisha radiyallahu anha na minsan bumalik ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam galing sa paglalakbay at nakita niya ang kurtinang may mga larawan na nakasabit sa harapan ng kanyang bahay. Pagkakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bagay na yon, nag-iba ang kulay ng muka sa galit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa galit, pwede ba yan mag-iiba yung kulay? Yes, pwede. Kapag ang isang tao isoy, maputi, at nagalit, 'di ba namumula? Nag-iiba yung kulay, 'di ba? So, eto hindi natin masabi kung ano 'to. Pero pwede 'yun kasi baka sabihin ng iba na nag-iiba yung kulay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baka mag-imbento sila, nagiging kulay green, nagiging kulay pula, nagiging
nag-iibang kulay, nagiging violet or what, pero nabanggit dito, nag-iba ang kulay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanyang galit. At madalas natin makikita sa tao kapag kagalit, nag-iiba ang kulay niya, nagiging namumula siya, 'di ba? Yung mga mapuputi, pag galit na sila, namumula, namumula sila. So, sabi ni Aisha, sa sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o Aisha, sa araw ng paghuhukom ang mga taong sumipi, mga taong kumopya sa mga nilikha ni Allah ay mapaparusahan ng pinakamasidhi. Kaya pinagpuputol-putol ito ni Aisha at siya ay nakagawa ng dalawang punda ng unan. No? Rawahul Bukhari o Muslim. Kasunod mga kapatid, lapit na tayo matapos inshallah. Ang Muslim daw na babae at Muslim na lalaki, mananatiling may pagsubok hingil sa sarili. Mga supling, mga ari-arian, hanggang siya ay makaharap kay Allah sa araw ng paghuhukom sa isang kalagayang napatawaran na ang kanyang mga kasalanan dahil sa pagtitiis. So, sino ang ayaw magsabar? Di ba lahat naman tayo nagsasabar? Sapagkat nauunawaan natin ang pagsubok ni Allah sa ating mga, dito sa atin sa dunya, kung saan tayo bibigyan ni Allah ng pagsubok. Pero ano ang sinabi ni Allah? Magbigay ng magandang balita para sa mga matiisin. Di ba? So, naway mapabilang tayo sa mga taong nagsasabar sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Di ba? Sapagkat may mga ilan tayong kapatid, lahat naman tayo may mga pagsubok, magkakaiba lang ng level kung anong pagsubok na meron tayo. Pero naway tayo'y magsabar, magtiis at nang sa ganun, makamit natin ang pagpapatawad ni Allah at nang sa ganun, makamit natin ang gantimpala na nag-aantay sa kabilang buhay. Sapagkat may nag-aantay na reward sa taong nagsasabar, pinagtitiisan niya at hindi siya sumusuko sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanya ni Allah na uri ng pagsubok. 'Di ba? Sino yung mga matiisin? Sila yung mga nagsasabi na pag may dumako sa kanila na pagsubok, sila nagsasabi ng inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunay na kay Allah kami nagmula at kay Allah kami muling magbabalik. So inaangkin natin na tayo'y nagmula kay Allah at sa Kanya tayo'y muling magbabalik. Isa sa kagandahan ng pananampalatayang Islam na kung saan kapag ang tao ay nagkakaroon ng pagsubok, tinuturuan tayo ng Islam na maging matatag, na maging matiisin. Sapagkat ang pagsubok na ipinadadala ni Allah, yan ay nagwika siya mula sa maluwalhating Quran. Na kung saan ang pagsubok na yan, yan ay mula sa Kanya. Na minsan yung ipinapadala niyang pagsubok nagiging dahilan ng pagtaas ng ating pananampalataya at nagiging dahilan ng pagkapit natin at lalo tayong umaasa sa Kanya. No? So, lahat na tayo rito ay magsabar, magtiis sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Tunay na hindi naman tayo permanente dito sa mundo, lahat tayo lilisan dito. Kaya pag sumikapan natin ang kabilang buhay, nang sa ganun tayo ay magsipagtagumpay. Sinabi nga ng dakilang tagapaglikha mula sa maluwalhating Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Higit na mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa naunang buhay natin dito sa mundo. No? Sa araw ng paghuhukom mga kapatid, ibabangon ang mga tao at titipunin sa araw ng paghuhukom ng nakayapak, hubad, hindi tuli. Sabi ni Aisha, magkakasama ba ang mga lalaki at babae? At hindi sila magtitinginan? Ang sabi ng Rasul Salam, Aisha, ang katayuan sa araw na iyon ay sadyang nakakapanghilakbot na hindi nila kayang magtinginan sa isa't isa. Okay, Rawahul Bukhari wa Muslim. Sa araw ng paghuhukom, tayo ay bubuhayin na nakayapak, nakahubad, hindi tuli, isang araw. Nagsabi ang Rasul Salam patungkol sa kaganapan na ito sa araw ng paghuhukom na kung saan pag tayo'y binuhay muli ni Allah, tayo ay dadaan sa ganitong klaseng sitwasyon. Kung dito sa mundo napapatingin tayo, uy, 'di ba? 'Di ba, pag halimbawa tayo inuutusan tayo na ibaba ang ating mga paningin, dito sa dunya, kapag ka may ganong klaseng babae na dumaan, yung lantad yung alindog, hindi ba? Pero sa araw ng paghuhukom, hindi nila magagawang magtinginan dahil sa pangyayari sa kaganapang nakapanghihilakbot.
no? So naway iligtas tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga fitna, sa tukso na kung saan patatagin tayo ni Allah sa mga fitna na nararanasan natin sa buhay natin, lalo yung mga kapatid natin na nagtatrabaho sa open area na kagaya ng mga mall, gasoline station, yung mga kainan, fast food, di ba? So, patawarin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga pagkukulang. Sa araw ng paghuhukom mga kapatid bilang pagtatapos, may kaganapan na kung saan isang gantimpala na sobrang ikinasaya ng mga alipin ni Allah, no? Dito sa mundo, pag tinanong tayo, ano ang itsura ni Allah? Hindi natin pwede i-describe, hindi tayo pwede mag-imbento. At hindi tayo pwede mag-imbento dahil wala pang nakakakita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang Diyos na makapangyarihan ay hindi pa nakita ng sino man. Kaya mali na sasabihin ng iba, ito ang itsura ng Diyos, may mata, matangong silong, long hair, pogi, kagaya ng tao. Hindi kasi salungat mismo sa paniniwala ng taong nagsasabi na ito ang itsura ng Diyos, na kung saan i-describe niya, nakamukha niya, parehas niya. May ilong, may mata, may bibig, may tenga, di ba? So, hindi natin, wala pang nakakita kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbibigay ako ng isang Bible verse regarding dyan uh, sa usapin na yan, na kung saan bilang pagpapatunay, isa sa nag-convince sa akin na ang tunay na Diyos ay ang Diyos sa Islam. Bakit nang aralin ko si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalatayang Islam, wala pang nakakita sa kanya. Hindi siya nakita. At nag-research ako kung ano yung itsura niya, walang specific na mukha katulad ng pinanggalingan kong pananampalataya. So ano ang sinasabi sa Biblia regarding sa usaping ito na kung saan ang Diyos ay hindi pa pala nakikita at hindi makikita? Ano ang sinabi? Pasintabi sa mga kababayan nating non-Muslim, na Christian, nagbabasa lang tayo ng Bible at maging sa Quran upang patunayan na kung saan ang Diyos talaga ay hindi pa nakita. Sinabi rito sa unang Timoteo 6:16 na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Oh, ibig sabihin, maging sa Bible, hindi pa siya narita. Maging siya ay walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Mga kapatid, sa atin sa Islam, nakita na ba si Allah? Di ba hindi? La. Ano ang nangyari kay Musa alayhi salam? Ito'y nasa maluwalhating Quran, na kung saan nang dumating si Musa alayhi salam sa oras at lugar na itinakda namin at ang kanyang Panginoon ay nagsalita sa kanya. Siya ay nagsabi, sabi ni Musa, "O aking Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong sarili upang ako ay tumingin sa iyo." So, gusto niya makita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Allah ay nagsabi, "Hindi mo ako makikita." Sabi niya, "Ngunit, tignan mo ang bundok. Kung ang bundok ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinalalagyan, makikita mo ako." Kaya't ng kanyang Panginoon ay kaya't ng ang kanyang Panginoon ay inutusan siya na lumingon sa bundok. Paglingon ni Musa alayhi salam, yung bundok ay gumuho, naging alabok, at si Musa alayhi salam ay nahulog ng walang malay. Pagkatapos ng mabawi niya ang kanyang katinuan, siya ay bumalik sa katinuan, sinabi niya, "Luwalhati sa iyo, ako ay dumudulog sa iyo sa pagsisisi at ako ang una sa mga naniniwala." No? So, mga kapatid, ibig sabihin, hindi pwedeng makita si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kanyang mga nilikha dito sa mundo. Di ba? Kung saan inutusan niya si Musa alayhi salam, lumingon ka sa bundok. Pag yung bundok ay nanatili, pwede, maaari mo makita. Pero paglingon ni Musa alayhi salam, gumuho yung bundok. So, ibig sabihin, hindi pwede, masyadong malakas. No? Pero, yung binanggit natin kanina, yung unang Bible verse, ang banggit doon, hindi nakita o makikita man. Diba? Ibig sabihin, hindi siya, sa Bible, hindi siya makikita o makikita man pagdating ng in the future. Pero sa atin, sa Islam, makikita ba natin si Allah? Familiar ba? Sagot nga, sagot. Makikita ba natin si Allah? Chat lang. Makikita ba natin si Allah? Kasi dito sa mundo, hindi natin siya nakikita. Pero tanong, makikita kaya natin siya? Nakikita kaya natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala?
No? O baka may ibang sasagot dyan. Bismillah. Okay. Ang sagot, makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Okay? Makikita natin siya. Naiulat ni Imam Muslim sa kanyang mapapanaligang libro mula sa hadith ni Suhaib, kinalugdan siya ni Allah, ang propeta naway ang habag at kapayapaan ni Allah ay mapa sa kanya, ay nagsabi, kapag pumasok na ang mga tao na maninirahan sa paraiso, sasabihin ni Allah, ang mapagpala at ang kataas-taasan, gusto niyo ba ng karagdagan mula sa akin? At kanilang sasabihin, hindi ba't ginawa mo ng maputi ang aming mga mukha? Hindi ba't ipinasok mo na kami sa paraiso at iniligtas mula sa apoy ng impyerno? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ay tatanggalin ang may harang, tinatawag na hijab, ang harang para hindi makikita si Allah. Ibig sabihin, tatanggalin yung harang na yon na kung saan pumapagitan nang sa ganun, pag tinanggal yon makikita natin si Allah. At hindi sila pagkakalooban ng bagay na mas napapamahal sa kanila liban sa pagkakita sa kanilang Panginoon. No? So, ibig sabihin mga kapatid, makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay, pagdating sa paraiso. Hindi ba? So, nang sa ganun, maging dahilan ito ng pagsusumikap natin dito bilang mananampalataya. Kasi dito sa mundo, hindi natin siya nakita. Hindi ba tama? Kung saan hindi tayo pwede gumawa ng imahe at sasabihin natin, yun si Allah. At yun ay malaking kasalanan. Pero nagbigay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng balita sa ibang ulat, mayroong kapahayagan na magaganap pagdating sa araw ng paghuhukom at ipapahayag sa mga tao na yun nga, yung patungkol sa bagay na yun. Na kung saan sasabihin sa kanila, gusto nyo ba na ako ay magdagdag pa ng mga gantimpala sa inyo? Yung mga tao, sapat na sa kanila. Ya Allah, sasabihin nila na, hindi ba't ginawa mo ng maputi ang aming mga muka? Hindi ba't ipinasok mo na kami sa paraiso at iniligtas mo kami sa apoy ng impyerno? Pero anong reward? Anong klaseng gantimpala na kung saan makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa paraiso ni Allah o sa ano? So, kung may pagkukulang ako sa pagpapaliwanag nito, inshallah, pwede dugtungan ng mas nakakaalam, pero naway magsumikap tayo habang tayo nandito sa mundo na kung saan um, isa tayo sa nagpapabulaanan, pinabubulaanan, isa tayo sa mga tumatanggi na kung saan kapag ang isang tao, sinabi niya ito ang itsura ng Diyos, isa tayo sa tumutuligsa na kung saan ang Diyos ay hindi pa nakikita. Okay? So, naway magtiis tayo, pagsumikapan natin ng kabilang buhay at patawarin naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga pagkukulang at ang ating mga kasalanan. Mga kapatid, alhamdulillah, at dito nagtatapos ang ating maiksing pag-aaral at naway nakapulot tayo ng kaunting aral na mapapakinabangan natin. Naway ibilang tayo ni Allah sa maninirahan sa paraiso at naway ibigay niya sa atin ng biyaya na mainam sa atin dito sa mundo. No? At wag naman tayo bigyan ni Allah ng biyaya na maaaring magdulot sa atin ng pagtalikod sa Islam at naway patatagin tayo ni Allah sa relihiyong Islam. Amin ya Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته